Hi everyone, this is Chris and welcome back to my channel. Kumusta ang dito natin mga ka-senior? Siyempre, ang unang-unang natuwa sa pag-implement ng NCAP or No Contact Apprehension Policy ay yung mga nasa bike lane, yung mga gumagamit ng bike lane, ang ating mga bikers. Bakit? Kasi solo na nila, di ba? Na dati nakikipag-agawan sila doon, na dati pinaglalaban nila yung karapatan nila doon. Ngayon, walang naliligaw. Kung meron man, iilan lang yung mga kamote talaga dyan. O aminin nyo, natuwa kayo, di ba? At saka ilan sa mga natuwa ay yung mga private vehicles natin na galit sa mga kamote kasi nga, laging sumisingit, biglang sumusulpot. Hindi nagsisignal. O overtake. Tapos nang babanana queue. Charot. Tapos tatanungin ka ng, bakit nga ba? Charot. Of course, kung merong natuwa, meron din mga nalungkot at mga nayamot. Siyempre, katulad ng mga riders, imagine sa Commonwealth Avenue. Ito nyo naman, parang may motorcade, diba? Imagine yung 30 minutes mo, magiging more than 1 hour. Kasi nakapila ka. Nakakangawit yun, nakakangalay, nakakapagod. Kawawa naman sila kapag umulan. Pagod ka na nga sa biyahe, pagod ka na nga sa work, pagod ka pa sa biyahe. But then, mas safe sila kasi nalimit yung speed nila, di na sila pasingit-singit, yung, di ba, everyday may mga nadidiskrasya dahil sumingit sa truck kasi hindi naman sila nakikita. Pagdating naman sa mga PUV, ang behave din nila, no? Dati, kung makaarangkada sila, no? Yung mga jeep, no? Yung kapag lumuwag lang ng konti, no? Nagpapaunahan pa sila, nagkakarera, tapos di mo na malaman, tapos bigla sila napupunta sa motor lane. Ayun mga Joy, di na sila makapick up kung saan-saan. Napakaingat nila. Nga lang, kawawa sila kasi di na sila makahabol ng kita. Yung dati, sinusuyod talaga nila lahat ng kanto may makita sila mga pasahero. Nukuha talaga nila lahat yan. Hindi sila titigil hanggat hindi napupuno para parang sardinas dun sa loob. Hindi na nga halos makita yung side mirror. Naranasan nyo ba yun? Well, ganun talaga. Merong maganda at hindi magandang epekto yan. Kahit naman meron tayong traffic enforcers, ganun din naman yung feedback ng karamihan. May matutuwa, may hindi rin matutuwa. Compare nyo dati na traffic enforcers yung nanguhuli. Ginagalang ba? Sinusunod ba? Diba nilalagpasan lang? Kapag na-flag down kayo, nung sasabihin nyo, bakit? Ano violation ko? Tapos hindi ibibigay yung license daw, diba? Makikipagmatikasan. Ang worst pa nun is tatakbuhan. Iba-vlog, videohan. So, wala naman lusot aliman sa dalawa traffic enforcer, mamili ka, or yung NCAP. Hindi ka rin naman talaga susunod, diba? Kasi nga, dito tayo sa bansa na ang laging pinaglalaban ay demokrasya. Pero dapat lagi natin tandaan na ang demokrasya, ang kalayaan ay may kalakip na pananagutan at hindi absolute ang freedom. Kung ang NCAP ay sinasabi natin na hindi makatao, walang puso, at totoo rin naman hindi naman ready ang ating mga kalsada para dito, lalong-lalo na sa Commonwealth Market na yung bigla na lang nagiging imbudo, tapos mawawala yung guhit, walaan mo kung asa na tayo. Pero again, kung hindi natin ito gagawin, kailan? At ano ba talaga ang dapat gawin sa mga taong wala naman talagang kinikilalang batas? Sige nga, comment nga kayo. Dito kayo sa comment section, mag-away-away. Charot. Yan lang, this is your little señorita. Nagsasabing, bukas ulit ha, mag-ingat ka.